Po. So, are we excited for the good news? Amen. Amen. So, dapat po nandun yung excitement natin sa pakikinig po natin ng salita ng Panginoon. So, bago po ako mag-start, so si Bro Jeff lang tsaka sino ba dito yung tatay? O yung pwedeng nanay din na nagiging tatay na? Si Bro Jeff, yes. Si Bro Jeff lang ba? Sino pa ba yung naka-join na? Si Coramil. Ayun, si Kuya Cor pala. Nandiyan pa siya. And then si Sonher. Ayun si Joseph, Brother Joseph. Ayun, nakikinig kay ate Sandy, no? So yun, so bago ako mag-start, gusto ko muna silang batiin ng Happy Father's Day. You know, sa ating mga dakilang tatay. Sana mag-join pa yung iba, kaya nga tinatanong ko si Bro Rex or si Kuya Roger, you know, na maka-join sana sila tonight. And para sa atin din naman po to lahat na inhanda ko po sa bawat isa. So, may tanong po muna ako bago ako mag-start. Sino ba dito yung mga nung during nakabataan merong parang mga naging pasaway, mga naging suwail, yung mga nag-disobey, you know? And nagtataas si Sis Angela. So, ako din, dumaan din naman ako dun sa mga naging pasawayan, suwain, you know. So, but then, you know, yung story pa, ayun, praise God, si Bro Roger. Ayun po. Hello po, good evening po, Kuya Roger. Ikaw yung inaantay ko din na mag-join eh. Ayun, ang daming mga tatay yata yun, no? Hello po. Sana makapakinig po sila kasi i-mute niya po yung mic. Ayun, may mga tatay po. Hello po, Happy Father's Day po. Salamat po, salamat. I-mute mo lang tapos makinig kayo. Yes, kasi para sa kanila to. Opo. Hindi, biniyot ko na. Ayun. So, yun nga po, yung i-share ko po tonight is para sa atin naman po to, but this of course in honor of yung mga tatay po natin, yung mga dakila po natin na tatay, you know, na nagpapakasipag, nandun po yung mga sacrifices nila, and of course sa atin din na, yun nga, sabi ko po kanina, na gumaganap din na tatay, you know, na nandun din po yung nagsasacrifice, and sa bawat isa naman po talaga sa atin. Kaya po yung title po na i-share ko is A Father's Unconditional Love. So yung pinaka context po natin, and alam po natin itong story nito is sa prodigal son po. So pupunta po tayo dun sa Luke 15. Pero bibigyan ko na lang po ng kwento yung and then pupunta po tayo dun sa pinaka main verse po natin, dun sa tatay po. So sa mga nakakalam po ng story, may dalawa pong story po. May story po ito ng younger son, you know. Actually yung dalawa po silang magkapatid. So yung younger son po is ang ginawa niya, lumapit po siya dun sa kanyang tatay, you know, and ang ginawa po niya is hiningi po niya yung mana. So just imagine po, buhay pa po yung kanyang tatay at gusto niya nang hingin yung kanyang mana. You know, tay, hatiin mo na tong mga property natin, you know, gusto ko na mag-solo sa buhay, 'di ba? And yung tatay naman, because he's so yung love niya, sige lang, hinayaan lang niya yung anak niya na ibigay na yung mana niya, you know. And dumating yung time nung umalis na po yung kanyang anak, nandun na po na, sige lang, nagliwaliw siya, nag-enjoy siya, and sabi ko kanina, sino ba dito yung mga nag-disobey in the past, you know, yung mga kabataan, and lang ko dumantay dun sa mga ganun na hinahayaan lang tayo ng mga magulang natin, yung alam na magulang natin, nasa gumagawa tayo ng project, yung pala nagsuswimming na tayo. Ako, ginawa ko yun dati. You know, yung mga pagdi-disobey. Ayun, hello, Bro Rex. Happy Father's Day sa'yo. Yes. And yun nga. Thanks God. Yes, praise God. Naka-join. Thanks God, naka-join ka. Yun, praise God. Pasensya na, tita. At nag-agawan kami sa CR, yung padigwan. Ilan lang, kaya medyo na-late po. Okay lang. So, sige po. Makinig lang sila, makinig lang kamo kayo dyan. Yes po, makinig po tayo. And then, yun nga po, so, dumaan yung time na, yun nga, nagliwaliw po yung younger son, umalis po siya doon sa presensya ng kanyang tatay, nagliwaliw po siya, kinuha niya yung mana, and dumating po yung pagkakataon na naubos na po yung kanyang mana. At, pumasok na po siya bilang servant, tagapakain na lang po siya ng baboy. So just imagine, you know, yung pag-alis niya doon, nandun siya sa comfort zone you know. And tayo, dumarating din tayo sa panahon na minsan, nandun na maganda yung buhay natin, pero feeling kasi natin na parang
akala natin kaya na natin yung buhay natin. So umaalis din tayo doon sa presensya ng ating mga magulang. At ganoon po yung ginawa ng younger son. Umalis po siya at dumating po sa point na nagpapakain na lang siya ng baboy. So nagkaroon siya bigla ng realization na, teka, yung mga servant ng tatay ko, mas masasarap pa yung kinakain nila. You know, dumating siya sa realization na bakit ako nagsasuffer ng ganito. So ngayon po yung younger son, naisip niya, hindi, babalik na lang po ako dun sa tatay ko. Kasi kung ako dito, kumakain ako dito ng parang pangpulubi na pagkain, yung mga servant nga ng tatay ko, ang sasarap ng kinakain nila. So naisip niya na hindi, babalik na lang ako dun sa tatay ko at sasabihin ko sa kanya na gawin na lang niya akong servant, you know. At ito na po yung pinaka main verse po natin. So pupunta po tayo sa Lucas chapter 15 verse 20. So kaya po, Lucas chapter 15 verse 20. At sinabi po nito nung kanyang anak, kaya bumalik siya sa kanyang ama, malayo pa ay natanaw siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Wow. So kung aanuin po natin ito, nung bumalik na po yung younger son dun sa kanyang ama, alam mo yung tatay, imbis na, ayan ang napala mo, di ba? Minsan tayong mga magulang, ayan, di ba, yan ang napala mo. Hindi ka sumusunod sa akin, nabuntis ka, ganyan ang ginawa mo, sumuwail ka, di ba? Ngayon, mag-suffer ka sa consequences mo, di ba? Pero, itong tatay na to, nandoon na hinalikan siya. You know, yung tatay na to, hindi lang everyday to nag-aabang sa kanyang anak ng pagbabalik niya. You know? At instead na magalit siya, you know, yung sasabihin ng anak dun sa tatay niya, hindi na niya naalala. You know, yung dapat mag-aano siya na ito yung gagawin ko, tay, magsisilbi na lang ako sa'yo. Pero hindi na niya yung nasabi. Bagkus yung tatay niya is hinalikan siya, sinalubong siya. You know? And alam mo, na-struck ako dun sa prayer ni Sis Angela kanina. Sabi niya, habang may buhay, pwede pa tayong bumalik sa'yo. So yun yung nakastruck sa akin na tama po yun. You know, there are times tayo, you know, lumalayo tayo sa presensya ng ating Panginoong Ama. Pero tama yung sabi ni Sis Angela sa prayer niya na habang may buhay tayo, kahit nagkakasala tayo, pwede po tayong bumalik sa ating Ama. And you know, ito yung ginawa ng kanyang ng Ama. Hindi na sinabi, ganito yung ginawa mo. Hindi niya inalala yung kanyang mga kasalanan. Bagkus, nandun yung bukas ang kanyang mga kamay na tinanggap niya ulit yung kanyang younger son. So sa atin din po, you know, ang ating Panginoon hindi na tinitingnan kung ano man yung mga naging pagkakamali natin in the past. Ganyan po yung unconditional love po ng isang ama, ng ating Panginoong Ama. Na hindi na, ganito yung ginawa mo dati, di ba nakalimot ka nga sa akin, o di ba hindi ka nga nagsisimba dati, or ganito nga yung ginagawa mo, hindi po ganun ang ating Panginoong Ama. Bagkus, ang Panginoong Ama natin is always ready na tanggapin po tayo ano man yung mga naging pagkakamali natin in the past, you know. At first we felt, you know, there are times kaya yung iba nahihirapan bumalik. Why? Kasi feeling nila na sobra silang dumi, na sobra silang makasalanan, na sobra silang, minsan sinasabi pa nung iba, di ba? Hindi, aantayin ko muna maging maayos ako, tsaka ako babalik sa akin, tsaka na lang ako maglilingkod, or tsaka na lang ako magsisimba. You know, we don't have to wait for that, or wag po natin antayin na magiging maayos pa tayo. Kasi kahit ano pa man po yung sitwasyon natin, as you are, bumalik po tayo sa ating Panginoong Ama. Kasi nandun po yung inaantay niya po tayo doon lagi. Sabi nga po dun sa, ito po, ituloy ko lang po, sa verse 21, sinabi ng anak sa kanyang ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na ako karapat-dapat na tawaging ninyong anak. You know, what a wonderful heart nung anak, na nandun yung humility niya. And sa atin din, you know, tayo po, yes, lagi, nandun yung pagkakasala natin. But as we humble ourselves before our God, Lord, sorry po, kagaya ng prayer ni Sis Angela kanina, Lord, patawarin mo po kami. And yes, you know, habang nandito po tayo sa mundo, nandun po pa ulit. Yes, nandun pa rin na nagkakasala tayo. Pero si Lord, He's ever willing to forgive us. Lumapit lang po tayo sa Kanya. At you know, nandun po yung bukas ang Kanyang mga kamay, na tatanggapin at tatanggapin po tayo kahit ano pa man po yung naging pagkakamali po natin. Pero alam mo po yung ginawa ng nung ama dun sa basahin ko lang po verse 22. Pero tinawag ng ama ang kanyang mga utusan,
Madali, dalhin ninyo ang mga pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri at suotan ng sandalyas ang mga paa niya. Wow. Napakaganda. Ito po yung pagpapakita ng ama na wala akong pakialam doon sa mga ginawa mong kasalanan in the past. Hindi ko inaalala. Wala nang binanggit dito yung ama eh. Na, oy, kinuha mo na yung mga property mo in the past. Diba? Diba nilustay mo na nga yung pera? Pero wala siyang binanggit dito. Bagkus, binalik nung ama yung kung ano yung meron yung anak niya. Kung dati nakasuot siya ng mga singsing, nakasuot siya ng mamahaling kasuotan, diba? Binalik yun lahat ng kanyang ama. And sa atin din po, there are times, yes, lumayo tayo, nawala yung relationship natin sa ating Panginoong Ama. Pero sabi ko nga po kanina, as we humble ourselves before our God, i-restore po niya tayo. Kung dati naging illegitimate po tayong anak, pero pag nandun po yung pagkukumbaba po natin, nandun po yung willingness ng ating Ama, natanggapin niya po muli tayo. At ibabalik po niya ito yung anak ko na nawala in the past. Ibabalik ko kung ano yung mga nawala sa kanya. I will accept her, my son, my daughter. And ganun po yung Panginoong Ama natin. Sabi ko nga po, hindi na tinandaan kung ano man yung mga pagkakamali ng anak, bagkus nandun yung pag-humble down po niya. And sa atin din po, 'di ba, sa mga magulang po, 'di ba kahit ano yung ginawa ng anak natin, 'di ba, minsan yung anak po namin sila, din yung panganay, minsan pag manghihingi po yan ng pera, para sa mga project niya and everything. Kahit naiinis kami, minsan parang naalala namin yung may ginawa siyang mistake. Pero ganun pa rin kami as a parents, ibibigay pa rin namin yung needs niya. Kasi yun po yung nature natin sa mga magulang, ibibigay po natin yung needs sa mga anak natin. Kahit ilang beses niya nagkamali, kahit nandun po naging suwail, kahit nandun po nag-disobey, nandun pa rin po yung pagkikare po natin sa ating mga anak. And verse 23, at kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo, magdiwang tayo. Wow. Dito po ipapakita na talagang hindi inalala nung tatay yung pagkakamali po ng younger son. Bagkus, sinabi pa niya, magdiwang tayo. Sinabi nga po sa Bible, there's always rejoicing kapag may bumabalik po na mga anak ng ating Panginoong Ama. At ganun po ang ginawa nila. Nag-rejoice po sila, nagkaroon po ng kasiyahan dahil bumalik po yung younger son. And verse 24, dahil ang anak ko na akala ko'y patay na, ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang, And sa atin din po, na kung aanuhin po natin, na grabe yung tatay ko, kung tayo dati, di ba, mga nagkakamali tayo nung mga kabataan natin, pero yung tatay natin, kahit may mga pagkakataon po, ako po, I will admit, may pagkakataon po nung nakatapos na ata po ako ng college noon, minsan po umuwi po akong lasing sa bahay. And nandun yung mami ko, nag-aalala siya kasi madaling araw po yun, umuwi po ako ng lasing, And parang wala lang po nangyari. Parang ako nga po yung parang tinatawag na black sheep dati sa amin, yung sa akin, kasi ako po yung nagiinom, and then lalo po nung nagpunta po ako ng Dubai, talaga po para po ako nakawala nun sa hawla, talagang nagdidisco po ako, pumapasok po ako sa trabaho ng Red Bull lang po yung katapat ko para makapag-duty po ako. So ganun po yung buhay ko before po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus. And praise be to God, dahil nung dumating na po ako dun sa mga consequences or mga situations ko po na wala na po talaga akong pangahawakan, inano po ako ng ating Panginoon. Tinanggal niya po ako mula dun sa kadiliman na yon at dinala niya po ako sa kalinwagan. Ganun po ang ating Panginoong Ama. As we humble ourselves, kukunin na tayo kasi may purpose po siya para po sa atin. Kahit dumaan man tayo dun sa kaputikan, kahit ano man yung mga ginawa natin in the past, si Lord hindi na yung tinatandaan. Bagkus tinitingnan niya, itong anak kong ito, sige, kahit lumayo siya sa akin in the past, kahit ang dami niyang ginawang pagkakamali, ang tinitingnan ko pa rin sa kanya is yung purpose ko sa buhay niya. Amen. And so, bawat isa po dito, kung feeling po natin na, Lord, sobrang layo ko sa'yo, sobrang ang dami kong pagkakamali. Si Lord, sabi ko nga po kanina, bukas po yung dalawa niyang kamay
nakukunin po niya tayo. Ganun po ka-unconditional yung ating, kung ibang tao, di ba, sa mga anak natin, o ito, bibigyan kita ng pera, gawin mo to, di ba, may mga condition tayong ganito, o ito, gawin mo to ha. O, kailangan makapasa ka dito sa exam na to, kailangan maging cum laude ka, kailangan para makuha mo tong ganito. Pero ang ating Panginoong Ama, no, unconditional po ang kanyang pagmamahal sa atin. Wala pong ifs, walang buts, pero bumalik lang tayo. Nandun lang po na yung puso po natin na laging humble po. So ano po yung matututunan po natin? May 3 puntos po ako na matututunan po natin dito sa A Father's Unconditional Love. Number 1 point ko po is, God is forgiving and merciful. Number 1 point ko po is, God is forgiving and merciful. Nandun po lagi ang pagpapatawad at awa po ng ating Panginoong Ama. Sabi ko nga po na sa Romans 5:8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ganito po yung pagmamahal ng ating Panginoong Ama sa atin, na pinadala niya si Jesus Christ po, na namatay para po sa ating lahat. You know? Kahit nung makasalanan pa tayo, nandun na po si Jesus Christ para po sa atin. Pero there are times, yes, because of our, nabablind tayo dahil sa kamunduhan and everything, na nandun po na hindi pa natin natatanggap yung regalo po na nakahanda na po para po sa atin. Minsan ini-ignore pa po natin, pero nandyan na po yan Nandyan na po si Jesus Christ. And tayo, because of the offers of the world, mga temptations and everything, nandun po yung dumidistansya po tayo sa nakahanda po ng Panginoon para po sa atin. Pero ganun po tayo kamahal ng ating Panginoong Ama, na nandiyan po, pinadala niya po si Jesus Christ para po sa ating lahat. Na kahit po nandun sobra tayong makasalanan, nakakalimot po tayo, and yet, because of His great love for us, nandun po si Jesus Christ. Ganun po yung habag niya at awa niya sa atin. Kasi kung tutuusin po, di ba? Kung wala po si Jesus Christ, baka lahat po tayo nagkakasala ngayon, wala na rin po tayo. Yes. Why? Because ang kabayaran po ng kasalanan is death. Pero po dahil sa awa niya po sa atin, sa pagmamahal niya po sa atin, pinadala po niya ang ating Panginoong Jesus na namatay po para po sa ating mga kasalanan. All we have to do is accept this gift na binigay po sa atin ng ating Panginoong Ama. He is truly forgiving and merciful. Patuloy lang po tayong lumapit sa Kanya. At nandun po mararanasan natin yung Kanyang awa at yung habag. Yung iba po kasi ang nangyayari, dahil feeling nila sobrang nila silang dumi, sobrang makasalanan sila, mas lumalayo pa po sila. Napanghihinaan na sila sa faith because sa sunod-sunod na problema. Pero si Lord, sabi ko nga po, bukas po ang Kanyang 2 palad. Natanggapin po tayo, ano pa man po yung mga ginawa natin pagkakamali. And number 2 point ko po is, God will no longer remember our sins. Hallelujah. Ano pa man yung ginawa mo nung kabataan mo ng mga kasalanan, marami ka mang pagkakamali in the past, si Lord, hindi na po niya yan tatandaan. Sabi nga po dun sa salita niya, He will keep no record of wrongs. He will keep no record of wrongs natin. Hindi na tatandaan. Kung sa mundo po, tinatandaan po yung mga pagkakamali natin, yung maliit na ginawa mo. Minsan, hindi ka lang nakapagbigay, or hindi mo lang napautang si ganito, or salbahe yan. Yung mga tao po, naaalala yung mga pagkakamali po natin. Yung kahit maliliit lang, minsan mas naaalala pa yung konting pagkakamali kaysa dun sa maganda po na gawa natin. Pero si Lord, hindi po na tinatandaan ko ano man po yung magkakamali natin. Yung kagaya po dun sa story ng prodigal son, hindi nga po binanggit ng ama na, ito yung ginawa mo, di ba? Wala po siyang binanggit, bagkus ni-restore niya po yung kanyang anak. Binalik niya lahat yung mga dapat para sa kanya na mga mamahaling gamit, yung sing-sing and everything. At sabi nga po sa Hebreo 8:12, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko ang mga kasalanan nila. Hallelujah. Ito po ang ating Panginoong Ama. Hindi po niya tatandaan kung ano man po yung mga pagkakamali natin in the past, Sabi ko nga po, yung mga tao, maliliit niya na pagkakamali, naaalala pa nila. Pero ang ating Panginoong Ama, no. Ang maaalala niya sa atin, or yung makikita niya lagi sa atin, yung purpose natin
You know, kahit ano pa man yung karumihan mo, kahit marami ka pang nagawa na pagkakamali, nakalimutan mo man siya, you know, dumaan ka sa buhay natin na nakalimutan natin siya. Minsan dumating na hindi man na tayo nakakapag-church, minsan hindi tayo nakakapag-pray, minsan hindi natin nagagawa yung will natin. Hindi na yan tatanda ng ating Panginoon. Bagkos, ang makikita po sa atin ng ating Panginoon, yung pinaka-purpose niya and will niya po sa atin. You know, God does not keep record of our wrong. Yan po yung ating Panginoon. Grabe, no? Na parang, sino ba naman ako na si Lord, hindi na tinatandaan ko ng mga nagawa ko in the past. Kahit sobrang kadumihan ko, hindi na yung tinitingnan. Pero ang tiningnan po niya sa atin, kung paano niya gagamitin ang mga buhay po natin. And last point ko po is, when God forgives, He restores completely. Hallelujah. Nandun po na natanggap natin yung kapatawaran, nandun po na natanggap po natin, you know, na yung pagmamahal, yung mercy po ng ating Panginoon, i-restore niya po tayo. Kung ano man po yung nawala in the past, as we humble ourselves, ibabalik at ibabalik po yun ng ating Panginoong Ama. And sabi nga po niya sa Isaiah 61 verse 7, sa halip na kahihiyan, dodoble ang matatanggap ninyong pagpapala sa inyong lupain. At talagang masisihan kayo sa matatanggap ninyo, magiging maligaya kayo magpakailanman. Wow, Amen. This is our Father. You know, na hindi ka, walang, kahit ano pa man yan, sabi ko nga po, kahit ano pa man yung nagawa mo in the past, hindi ko na yan alam, hindi ko na yan matatandaan. Ganon po si Lord, hindi na matatandaan kung ano man yung ginawa natin sa Kanya na nakasamaan. Kahit yun nga, nakalimot tayo sa Kanya, kahit nanlamig tayo sa faith natin, kahit tumalikod tayo sa mga gawain, you know, as we humble ourselves before our God. Sabi nga ni Sis Angela, habang may lakas pa tayo, pwede tayong bumalik sa Kanya. And totoo po yun. You know, habang binibigyan pa tayo ng hininga ng ating Panginoon, pwede po tayong bumalik sa ngayon. Wag na po natin antayin. Lagi po itong nire-remind ni Pastor na nasa bed of sickness na tayo at sasabihin natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Eh, nandun na po yung, yun po yung nakakalungkot sa iba na parang aantayin pa na gulay ka na. Paano ka pa po maglilingkod? Eh, kung yun na po talaga yung dead end, di ba? Pero ngayon po na habang malakas tayo, habang may binibigyan tayo ng talent ng ating Lord, bumalik po tayo sa Kanya, ipagamit po natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi yun po yung pinaka-purpose po natin, you know? Yes. And praise be to God sa bawat isa na nandito at alam ko po na nandito kayo for a greater purpose, na nag-join po kayo dun sa invitation ni Ate Miles na maka-join po dito sa Chosen by God because you are truly chosen by our God. Amen. Hindi po aksidente na naka-join po kayo dito. Bagkus alam ko po na nangusap na si Lord sa inyo beforehand pa na ito na yung perfect timing na tayo po'y bumalik sa Kanya. Ano man yung pagkakalimot natin in the past, bagkus nandun po si Lord na mag-humble down lang tayo at i-restore niya po yung mga nawala sa atin. And as I end po, maybe some of here na nandito po right now, you know, baka meron pong sa puso natin na dumating na parang nakalimot po tayo kay Lord. You know, na nandun po na minsan parang nawawalan po tayo ng gana or minsan parang, hindi Lord, masyado pa akong makasalanan, tsaka na lang po ako babalik. Or tsaka na lang po ako magiging serious sa commitment ko. You know, habang okay pa po tayo right now, habang may kalakasan po tayo, bumalik po tayo sa Kanya. Si Lord, hindi na tinitingnan yung pagkakamali natin in the past. Bagkus ang nakikita ng Lord lagi sa atin is yung pinaka-calling at purpose po niya sa atin. So, gusto ko lang po to i-share yung story, you know, na nangyari po nung last Thursday. Actually po, yung asawa ko po si Cor Ariel is may dalawa po siyang panganay na anak, you know. Pilyo po kasi yung asawa ko nung hindi pa siya nakakilala kay Lord eh. So actually nung last Thursday po, yung younger son, so sabi ko nga kanina ang galing yung story kasi related dun sa yung nangyari po nung last Thursday. So, yung younger son po niya kasi si Aldrian, you know, sa Cavite po kasi yung nakatira at yung eldest si Landon po is dun po sa Laguna po, dun sa parents po na nakatira sa Laguna po. Nagko-communicate po sila na bibisita kasi parang last bisita niya po dun sa Laguna is bata pa po sila noon. Kaya may picture si Landon na may bata sila at binata na po sila ngayon, you know. So, nagko-communicate sila ni Cor Ariel na pupunta, bibisita siya and all. So, parang nag-confirm lang na pupunta siya dun sa Laguna
nung tanghali na po nung Thursday, nabibisita po siya. And si Ariel po, syempre as a father, nandun yung, syempre excited din siya na makabalik yung kanyang anak. And ang ginawa niya, sinabihan na po yung sila inay at tatay na maghanda kayo ng pagkain, kasi bibisita yung aking anak, di ba? So, nag-prepare po sila, parang dumating po ata gabi na po si Aldrian, mga siguro 7 yata or 7 sa Pilipinas, kasi pag uwi po ni Ariel dito, alam niyo po, kumakain po kami ng 8:30 ng gabi, normally po ng dinner namin. Pero, dahil alam ni Ariel na nandun po yung anak niya sa bahay, nakakain na po kami ng dinner ng 10 o'clock. Kasi nandun po yung excitement niya na makita yung anak niya po na nandun po sa kanyang bahay. And, yun nga, sabi ko nga po kanina, sinabihan na po sila inay na maghanda po at pinaghanda po ng tinola at pritong tilapia si Aldrian, And, habang pinagmamasdan ko po sila ng video chat, nakita ko po yung saya po ni Ariel na finally, after how many years, yung my son is home. Na nakauwi na po yung kanyang anak. After how many years po, na na-reunite po siya dun sa kanyang parents. And sabi nga po ni Aldrian, nung nagchat-chat po sila, magmamano lang siya dun sa lolo niya dapat, pero niyakap po siya. Instead na mano lang, niyakap po siya ng lolo. So, ganun po nila na-miss si Aldrian. Kasi for how many years na hindi po siya nakabisita. And si Aldrian po kasi parang hindi siya masyado nagko-communicate. Minsan, magme-message lang po yun kay Ariel, "Oh, daddy, nakapadala ka na ba?" Ganun lang po yung minsan message niya, And mahihayin po siyang bata. But then, nung nandun na po siya, si Ariel talagang nakatitig, ano ba yung naaalala mo dito sa bahay? Ano ba yung naano mo? So, nandun po yung communication nila. So, what we can learn from this, sabi ko nga, ang galing kasi sakto yung story ko at doon sa na-witness ko po na si Ariel, hindi po niya naalala ko, dati nga hindi ka na mag-message sa akin pag kailangan mo lang. Hindi man lang niya binanggit yon. Yes. Bagkus ang nakita niya, oh wow, yung son ko finally bumalik ulit sa amin. And kung ganun po kasaya si Cor Ariel na bumalik po yung kanyang younger son dun sa kanilang tahanan, how much more for us? Na tayo po is, kahit ano man yung pagkakamali natin sa ating Panginoong Ama, ganun din po kasaya na tayo po ay babalik. Na late si Cor Ariel ng joy. Hindi na narinig. Na tayo po is babalik po dun sa ating Panginoong Ama. Kung gaano po siya kasaya, sabi ko nga po, sabi nga po sa word, heaven is rejoicing when one lost soul come back. Ang langit po ay nagsasaya po. Kada may isa pong kaluluwa po na bumabalik po sa ating Panginoon Ama. So, ito lang po yung gusto kong i-encourage sa bawat isa, na ano man po yung mga naging pagkakamali natin in the past, hindi na po yan naaalala ng ating Panginoon. Bagkus si Lord, ever ready po siya na tanggapin po ang bawat isa. So, yun lamang po ang gusto kong i-remind. And muli po, gusto ko pong batiin ang mga bawat tatay po dito na Happy Father's Day po. Sa bawat isa, mabuhay po kayo. And God bless you po. To God be all the glory. Amen. Maraming salamat. Ayan po. So, maraming salamat po, Cor Angel, sa napaka-powerful na reminder sa bawat isa sa atin. So, tunay nga po, sabi ko nga, kung isasama ko po pinil ni Cor Angel ngayong gabi, humility, humbleness, pangalawa, asking for forgiveness, and